Ayan. Masyadong mahaba yung grade 9. grade 9 ko. Kasi, ganun, ay, ang dami kong ikakwento. Actually, yung first part ko is medyo cutted na yun. Hindi ko na nilahat ng naranasan ko. Kasi ganun kadami, ganun siya kalala para sa akin. Yung mga sinabi ko is just yung nasa 4th quarter ko na. So, eto naman, hindi ko na itutuloy yung bad parts ko kanina. It's bad. And, I guess, tama na yun. Ayoko na. Kasi napapayak ako, nagluluha ako. Masakit siya sa dibdib. So, I'm not gonna continue. So, yung na yun naman is yung mga good things na nangyari sa akin. So, ito. Where should I start? Here. Okay. My first time in Angklong. Angklong. I miss Angklong. Promise. I miss Angklong family. Specifically, yung mga seniors. Hindi yung mga kasing tanda ko. Sila, shopping. Ganon. Pero yung mga seniors ko, guys, do you know how much I love you guys? Sobrang mahal na mahal ko kayo, ate. Yan, sila ate Kashika, ate Jome, ate Zyren, ate Majo. Kahit yung mga kuya na din, okay na rin ako sa kanila actually. Mas pipili ko pa makasama yung mga grade 10 nung time na yon. Promise. Ay, Diyos ko. Sila ate. Grabe yung kala ate. Grabe yung ko sa inyo, ate. I know makikita niya to. Please watch it. Kasi gusto malaman niyo kung gaano ka So, sila ate is, I met on, ang pinakauna kong nakilala sa kanila is actually ate Majo. Ate Majo was with me during grade 3. That was my first time running. Tapos, that was SSLG ate yun, or SSC, basta yun. Kasama ko sa ate Majo. Although, hindi rin ako pinalad nun. Pero sa ate Majo, kasama ko siya nun. So, that's why, kilala ko na siya. Then, sila ate Shai, tapos si ate Majo, nakita ko sila ulit nung nagkaroon ng meeting sa YESO. So, brigada pa rin, brigada eskwela. Tapos, nakasama namin sila. And sabi nila sa amin, sinabi niya sila, akin nila ate Majo, na kung teacher daw namin si Ma'am Brioso. Hi ma'am, I miss you so much. Sumali daw kami ng Angklong. So, ako, yun, nakasama ko sa cream section na hawak ni Ma'am Brioso. And nung sinabi kong gusto ko ba daw nagtanong si Ma'am ko sino mag-Angklong, I raised my hand kasi nga sabi nila maganda raw. So, ang aking nota sa Angklong is re. Ang aking napakagandang mentor si Ate Shaira Lee. Siyempre, si Ate Shai ang unang nagturo sa akin. Yes! Promise, yung patience po ninyo nung nagturo kayo sa akin. Salamat. Napakalaking pasalamat ko sa mga seniors, promise. Sa Ate Shai, sa Ate Majo nga, yun nga. Pero mostly talaga yung mga ka-close ko is grade 10 na babae. Lahat babae ka-close ko. Mostly babae talaga. Dali lang makisama. Then, ayan. Tinuruan nila ako na kung paano tumagtog. Tapos, ang haba ng patience nila ate sa akin kasi ang tagal ko bago ma-memorize yung notes. Nakailang linggo rin ako bago ko siya ma-memorize. Yung, lupang hinirang nga lang ang tagal ko na eh. Ang tagal ko siyang ma-memorize. And, ayun. Tapos, let's stay on Angklong palang din. Tapos, si Ate Jame. Ito, malaking help to sa akin sa Ate Jame. Kasi si Ate Jame, nag-chat yan sa akin. Ako, kamusta ka? Ano nangyari? Tapos sasabihin niya, chichismis niyan. Tapos, alam mo, dapat kinakaya pa talaga yan. Yung mga ganong chat sa akin ni Ate Jame, nung time na yun. Kasi, nadadown ako, nagre-rant out din ako sa kanila, na ganun yung nangyayari sa akin. Na sabi ko, ginaganito ako ni ganun, ganyan.
Tapos, si Ate Zai rin. Okay, si Ate Zai is a big help din sa akin, promise. Kasi, may times na minsan nagpo-post kasi ako sa dump account ko, and sila ate nasa dump account ko sila kasi that's how much I trust them. Kasi hindi lahat ng tao pa ay nilalagay ko sa dump account ko. That's how much I trust them. That's how much trust na binigay ko sa kanila, and yung binalik nila sa akin na same way, and yung nakuha kong assurance and safety sa kanila. Actually, hindi mapapantayan yun eh. Sobrang laki. Nakita ko ni Ate Zai na nagpo-post ako sa dump ko, nag-rant out ako, nag-chat siya sa akin, "Baby, are you doing okay?" Sabi ko, "Yes, okay lang po ako. Okay na po ako." So, ayun. Mga ate ko na ano sa akin, you know, yung minsan alam nilang hindi ako belong nun sa mga kasama kong grade 9 nung time na yon. Ang mangyayari, sila ang kasama ko. So, mangyayari, aayain nila ako lalabas. So, one time, first time pang naranasang makasama sila sa labas is inayan nila ang pumunta ng Pure Gold. So, yung Pure Gold na yun, kumain kami doon kasi aircon, tapos sila ako kasi may baong dala. Tapos sila doon, sila kumain, bumili, ganon. So, ayun yung unang naranasan ko na sinama nila ako kasi alam naman nila na hindi ko kasi sila kakapos. Alam nila kung ano yung nangyayari sa classroom. Yun. Then, let's talk about naman, yun yung mga tao na napakalaking tulong sa akin. Si Ate Aki, actually din sa Ate Aki. Pero sa Ate Aki kasi, hindi lang kasi siya kasama sa angklong, kasama din siya sa yeso. So, sa yeso ko na ate. I love you. So, yung nakuha kong nakuha ko while being a member of angklong. Actually, sasabihin ng iba, cloud chaser ka lang. Hindi po mahirap po maging cloud chaser kung angklong po ang gustuhin nyo. Bibigay ka kaagad kung cloud chase lang palang habol mo. Ako kasi, nung una, syempre, magre-reklamo ka, masakit yung kamay mo kasi kailangan mo yan eh. Masakit talaga siya sa una. Then, yung una, napapagalitan pa ako ni Ma'am Brioso. And, hindi lang isa, dalawang beses, nakailang beses talaga ako na napagalitan niya ako. Sobra. Sabi niya, ulit. Minsan kasi, naiwanan ako na mag-isa lang ako na nota. So, kailangan kong mag-adjust and I have to do it correctly. Dahil minsan, hindi ko pa saulado yung nota, namamali ako. So, ayun. Tapos, naalala ko din yung turo niya sa akin sa lupang hinirang, yung sol, fa, sol, re, yung sol, fa, sol, la, la, re, kasi hindi ako nakakapasok sa isang re. So, fa, sol, la, re, nun. Tapos, sol, fa, sol, la, re, re, si, do, re. Yun, yung re, si, do, re, mi, re. Hindi ako nakakapasok dun. So, pinapagalitan niya ako nun. Sabi niya, hindi mo na naman napapasok. Sabi niya ganun. And dahil dun sa angklong, ilang beses akong nakatugtog kung saan. And, natuwa ko. Kasi, yung pinakamaganda kong tugtog is yung nabigyan ako ni Ma'am ng recognition. Yung music to my ears talaga yun. Yung pumunta si Sir Sonny Angara dun sa Philippine School for the Deaf. And, surprising. And, grabing coincidence pala. Coincidence. Nandun din yung mama ko. Doon siya nagtuturo. So, ayun. Natuwa siya kasi yun yung unang time after so many years na nakatugtog ako. Hindi lang sa angklong. May mga performance din ako sa iba dati. Hindi niyo masyadong napapanood kasi nga, busy siya. So, ayun, nakita niyang tumagtog, natuwa yung nanay ko. Grabe yun. Kasi, nakita nila akong tumagtog eh. Syempre, nanay ko yun, diba?
Tapos, ayun. Tapos, dapat talaga yung pwesto ko nun, dapat nasa likod lang ako, second row. Then, hinarap ako ni ma'am. Yung kilig na naramdaman ko nun, promise guys. Tapos, kasi, natuwa si ma'am. Dalawa lang kaming rin nun, ako tsaka si Kuya Aaron. Kasi wala si Ate Shai. Kasi may pinuntahan ato, nasa probinsya. Yan. Tapos, ayun, nasakto yun. So, kailangan na ako, and yung hawak kong angklong nun is yung pinakamalakas, which is yung kay Ate Shaira talaga, na hiniram ko kasi mas comfortable sa akin yun. Sa totoo lang, mas comfortable yun. Maliit lang siya. Yun talaga yung gusto kong angklong. Nahirapan po ako sa malaki. But yung malaki yung starting ko talaga. Kasi yung malaki siya. More than half of my body nun siya kalaki. Tapos, yun yung starting ko na angklong. Tapos, naalala ko, may specifically akong pananda, yung tape. Tapos, yung sirana. Ganun. Naalala ko pa rin kung anong itsura ng angklong na hawak-hawak ko. Tapos, ayun. Yung unang beses ko na tumugtog ako is sa buwan ng wika. Which is this month. Itong month na to. Yun yung unang beses ko na tumugtog ako ng angklong. And yung time na yun, hindi pa ako kagalingan. Isang week pa lang yung, Tapos, ang pinakahuli kong tugtog is recognition namin. Just, ilang months na. Is March? Tama ba? March, April, May, June, July, August. It's been 5 months since the last time I played. And surely, I really miss playing angklong. Grabing opportunities and experience ang natutunan ko. Natutunan ko rin ng patience na kaya kong matuto and kaya kong matuto ng notes. Kasi akala ko nung una hindi ako musician, ganyan. Pero sabi ko, okay, I know a skill, and that's playing an angklong. And being an angklong member for a year is sana maulit ko pa. Sana mababalikan ko yung days na yun na nagpa-practice kami. Na kahit masakit yung mga kamay ko, yung likod ko, else I'd still go back para lang doon sa enjoyment na nakuha ko habang tumutugtog and being under care of Ma'am Rio. So, uulitin ko talaga yun, promise, like no joke. Tapos, next is Girl Scout. Girl Scout ko is not really much masyado ngayong taon. Nung grade 9 pala, I mean. Hindi siya wala ka masyadong nangyari. But yung pinaka-highlight ko as a Girl Scout that year was maranasan yung first time ko magkaroon ng camping. Kasi, syempre, strict parents, hindi ka papayagan ng magulang mo na mag-camping kung saan-saan. And it was the first time na papayagan ako ng nanay ko. It was February. It was memorable. Although, pagod na pagod ako nun. Burn out ako nun. Kasi, wala kang tulog. Wala kang tulog. Ako yung tumulong sa captain namin. And, hindi ako nagsisi na tumulong ko. Kahit hindi ko talaga trabaho nun. Kasi ang trabaho ko nun is magtago lang ng pera. Treasurer ng team namin yun. By the way, shout out po sa'yo, Yana. Nasaan na po yung badges ko? Alam ko wala na po ako sa Pasig, pero kukuhain ko rin pa rin yan. I mean, hello. So, ayun lang yung pinaka-highlight ko sa Girl Scout ko. And yung isang highlight din pala is yung plano ko nung grade 9. Grade 9 to grade 10 na yun, na sana mag-chief Girl Scout na ako. But, yan, hindi siya natuloy. Dapat grade 9 pa lang, actually, kukuhain ko na siya. Kaso nga lang, nag-aalinlangan ako. Kasi, first of all, kailangan ko ng camping sa Batangas. Basta yun. Kailangan ko ng camping. Kasi requirement siya. Tapos, nag-aalangan ako kung kaya ko ba yung work.
Although kaya ko, pero medyo alangan pa rin ako kasi panghapon kami noon. So, pagod ka talaga noon. Tapos plus may practice ka pa every Saturday dahil dun sa angklong. So, mag-aalangan talaga ako noon. Tapos, okay, this is the last part here on magandang, YESO. YESO. Youth for Environment Schools Organization. Napakalaking, as I said dati, nun sa part 2, napakalaking change ang nagawa sa akin ng YESO. Sobra. And grade 9, it is held by Kuya OJ Reyes, Omar Jr. Reyes, our president, si Kuya. Ngayon si Kuya ay nasa NU. O, taray, NU. Wala kayo dyan. Taray. So, ayan, NU na. So, si Kuya has been the most active lately. Siya yung pinaka-active na napasukan ko. Gian, huwag ka magtampo. Hindi po kasi ako nagtagal sa'yo. Sorry na, be. I love you. So, ayun. Sa YESO. Then, grade 9, ang dami kong nakilalang bago. Promise, it was enjoyable. It was memorable.